Hi guys! Welcome back po to Tarot Page Philippines. And sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for April 22 to 28 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Taurus. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. And also, favor po kung pwede po paki-share na rin po yung ating videos sa inyong mga social media accounts and also sa mga group chats nyo. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo at anong purpose at benefits po neto, sa dulo po ng video natin meron tayong link para dito. And remember na yung mga readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. For spellworks and private readings po, message me in Tarot Page Philippines Facebook page. Link is nasa description. And sa mga gusto pong mag-send ng donation, you can send it via GCash or Maya or sa thank you button to support our channel. Yung number po is nasa banner po sa video na to. Okay, Taurus. Kamusta ka ba? Yan. Okay, so tingnan natin. Ano bang meron sa'yo? Taurus, we have here is the Five of Cups and the Truth Be Told. Ano yung tinatago mo? Ano yung, hindi ko alam kung tama yung term na tinatago or kinakatakutan. Kasi there is a part of you here sa card na lumalabas na andoon na na sabihin na lang natin, meron kang mga bagay na about yourself na medyo tinatago mo or about you na sabihin natin na kinikip mo for the meantime. So, what I'm seeing here sa card kasi na mukhang kailangan mong harapin to. Mukhang kailangan mong yung with a card ng Truth Be Told, huwag mong hayaan yung emotions mo o yung anong mong hayaan na huwag masyadong isipin kung ano yung mararamdaman mo or mararamdaman ng tao, mga reaction. Medyo detach ka muna doon. Medyo maging tinatawag tayong objective. Kasi 5 is about action and emotion. So, medyo ikalma muna natin ang ating emotions. And this card, with the card of Truth Be Told, kailangan mong, you need to start being honest. Kasi may mga, hindi ko sinasabing sinungaling ka, pero kasi may part mo na ayaw mong aminin or may part na pinipigilan mo yung sarili mo na sabihin or gawin yung isang bagay which is dapat matagal mo nang ginagawa or matagal mo nang sinusundan. Now, the card is also showing na medyo andun tayo sa punto na may mga uungkatin ka sa sarili mo And sa pag-ungkat na to, andoon yung point na talagang may mga may expose na bagay na hindi mo aakalain na nandun pala. Actually, it will be also about self-discovery yung mga makikita mo And this is something na kailangan mo din. Kasi it will expose a lot of things about you na hindi mo alam na may capacity ka palang ganun. Pero ba yung pumipigil sa'yo para mangyari yun? 4 of Swords tsaka Loyal Heart. Heartbroken or disappointed? Kasi with the 4 kasi this is about the structure, yung structure. Andoon na pinapakita sa akin ng cards na to ang card na to na you are merong part mo. Siguro yung pinakamagandang term na gamitin natin. Na yung sa mind mo, sinasabi na huwag mong gagawin, pero andoon na alam mo, another part of your mind, alam mo kailangan mong gawin. Andun lang kasi na baka mamaya may masaktan ka along the way. And kumbaga, meron ka iniiwasan na yung sinasabi natin, history repeats itself. Alam mo, kung talagang it is meant to happen, it will happen. Yun yung mahirap dun Minsan kahit anong iwas natin, mangyayari siya. Yung kahit anong divert natin sa ibang direction, dun pa rin patungo siya.
Now, be objective. Sabi ng, yun yung kailangan mo ngayon eh. Objectivity. Minsan kailangan mo may mga sasagasaan ka talagang tao. Kasi may mga itatama ka. Hindi lang itatama na maling ginawa sa'yo, ba't mang itatama mo sa buhay mo na dapat naggawin mo kasi yun yung tama. Ano bang desire mo o yung wish mo? Knight of Swords tsaka to the sea. So, saan tayo pupunta? For the travel. Kidding aside. Alam mo yung, ganito, paano ko i-put into words? Kasi a part of you is nag-iisip na yung, di ba may battle sa mind mo, hindi mo alam ano yung uunahin mo or pas papakinggan mo. So, yung concept na medyo mahirap siyang gawin or mahirap siya ipanalo. Kasi nga, pag ang battlefield sa utak, good luck talaga. Yung nagda-doubt ka dito, nagda-doubt ka dyan. Well, ang nakikita ko kasi dito, isa sa mga gusto mo is a change of your environment. Medyo magbago yung kung nasan ka, magbago kung yung kinakalagyan mo, andoon na magkaroon ka ng, sabihin natin, a different view, a different environment. Makahinga, parang ganon. Kung sabihin natin nasa bundok ka, yung parang gusto ko magdagat, mga ganyan. Or kung nasa syudad ka, please, sa malamig naman. Mga ganong eksena. Yung part na gusto mo muna magkaroon ng peace of mind, kasi nga may mga struggles eh. Peace of mind para makapag-isip ka ng mas objective, ng mas maayos. Tsaka, kasi from there, magkakaroon ka ng mga major decisions eh. Nagagawin mo eh. So, yun yung isa sa mga desires mo. Then, well, to the sea, di naman literal na datawid ka ng dagat, pero you just need a change. Talaga yung, magbago lang talaga yung yung kinakalagyan mo ngayon. Pero ano ba kasi yung pinaghuhugutan mo, yung foundation mo? Hanged Man, tsaka regeneration. Alam mo yung sinira mo na yung standards mo. Parang dati, parang binaba ko na nga yung standards ko. Bakit ganon? Bakit ganon pa rin yung nangyayari? Parang iniba ko na nga yung mindset ko. Ang dami mong questions about it na bakit ganon? And yung tipong tinatry mo na nga, sabi ng Hangman, na tinignan mo na nga from a different angle. Yung sabi nga sa yung Big Hero 6, yung kay Baymax, sometimes kailangan mo mag-shaken up para makita mo yung mga bagay sa ibang anggulo. Gusto ko yung advice ni Tadashi doon kay Hero, na literal, biniligtad niya yung kapatid niya, sinalog-alog niya. Tapos saka nagkaroon ng idea yung kapatid niya na magiging presentation niya. Which is a very good thing. Kasi, yun yung minsan kailangan, well, actually, yun yung kailangan mo ngayon. Medyo maalog talaga yung utak mo. Well, tama naman yung gusto mo na maiba yung environment mo. That's a good thing. So, with a card of regeneration, kasi andoon na, alam mo may pagod factor. Yung, tas may umay factor ka din kung nasaan ka. Kasi nga, ay parang ganito yung kanta na yung pwedeng relate sa'yo. Yung tipong reminds me of you. Ano ba yung tono nun? Yung lyrics nun? Reminds me of you. Ayan, when I turn off the lights, even the night. May mga, kumbaga, it brings back memories para sa'yo. And ang hirap, yun nga, guess ko na, hirap ka talagang makapag-decide at that point. Hirap kang isip ng next step mo because of those scenario. So, by all means, gala na. Sa recent past mo, tamang, ayan, connected nga. Two of Wands, tapos, ayan, si Poised. Ayun na nga. Binaba mo na yung standards mo sa pagtitiwala, di ba? Parang,
Kaya nga 'di ba, medyo set aside mo yung emotions mo. Maging objective ka this time. Ay lalo, ang cute niya. Maging objective ka. Hindi niya kasi nakikita yung angulo dito. More from my angle eh. Yung magkaroon ka ng objective na kumbaga ibalik mo naman talaga yung ano yung panuntunan mo sa buhay. Hindi naman yung bara-barabay lang na makapagtiwala lang or something. Because at the end of the day, dito nag-invest ka with the two of wands. Pero ending kasi yung investment, it's more on ang reward na nakukuha mo is more on emotional lang sa past. Wala yung holistic. Kasi, in any relationship kasi dapat hindi lang emotions ang nafi-feed eh. Dapat andoon na nag-grow kayo, hindi lang emotions nag-grow. Sabi nung card of the poise, dapat nag-grow din kayo in terms of mental, spiritual, physical, and holistic sa lahat ng aspeto. So, yun nga, binaba mo yung standards mo para lang wala talaga. Minsan, iisip ka na lang, bakit ko ba ginawa pero hindi din naman, wala din naman. Anyway, ano ba yung future na ikaw? Swerte. 10 of Pentacles, tsaka soulmate. Alam mo, invest ka ng konti sa sarili mo pa. Kasi andito, sinasabi ng, ito yung gagawin mo eh. Ito na yung dito ka nadadali ng universe eh. Sa 10 of Pentacles, kasi 10 is about the end of the cycle. Pero ibig sabihin nito is may bagong kabanata. So, andito yung sinasabi ng card sa'yo, you need to start. Tama na yung pagkalugmok mo, tama na yung overthink, tama na nagfo-focus ka masyado sa ibang bagay, sa work, ganyan-ganyan, para ma-preoccupy lang yung utak mo. Gawin mo na yung ginugusto mo, na mag-travel ka, ibahin mo yung um, ibahin mo yung kinakalagyan mo ngayon para lang makahinga ka because there will be new connections. Soulmate. Hindi ka sabi soulmate, jowa agad There will be new connections eh. Pag sinabing connections, pwedeng ito yung parang binibigay ng universe na, ito yung pwedeng maging mentor mo, pwedeng maging magtutulong sa'yo para may mas maintindihan, mas malalim yung mga bagay-bagay or mag-open sa ng opportunities or pwedeng magbigay ng new connection kung saan it can help na pwedeng sa education mo, pwedeng sa business, sa work. Ang lawak ng possibilities. Pero you need, para mahanap mo to, matanggap mo, kailangan mo lumabas ng comfort zone mo. For the travel. Ano ba yung physical environment mo? Ayan na nga, reminds me of even, when I turn out the lights nga, even the night, the moon, the emotions, and exchanging gift. Alam mo, moon kasi it's a symbol of our emotions in astrology. Tungkol siya sa ating puso, tungkol siya sa ating nararamdaman. And with exchanging gift, andun kasi na may part pa din sa'yo na nag-hope na sana maging worth it itong ginagawa mo. Na may part sa'yo na nag-hope pa rin na sana na maging maayos yung connectivity nyo. Na kung maaari magkaroon ng another chance. Pero may mga times kasi, yun nga, tiwala kasi nasira sa'yo dito eh. Yung heart mo iba yung sinasabi, tapos may battle ka pa sa utak. Kailangan mo talaga maiba yung environment mo kasi hindi lahat pero may mga iba ako nakikita na may sun, moon at rising ng Taurus na yung pag kayo na lang mag-isa, it's more on parang hindi siya senti eh. May part, iba sa inyo, may nagsisenti. May part, iba naman parang andoon na nagre-reminisce ka, inaalala niyo yung nakaraan, ba't ganito, ganyan. Then mixed emotions. May halong tuwa, lungkot, disappointment, panghihinayang, galit, inis. Halo eh. Pero mas parang iba sa inyo, pinapaibabaw niyo yung galit kahit hindi naman talaga.
Naghahanap, parang you're just trying to bury that emotions habang mag-isa kayo. Which is dapat hinaharap to, kapatid. Kasi kapag itong emotions nag-outburst, good luck. Para kang nakita ng dam na sumabog. Pero tingnan natin ano ba emotion environment mo. Ayun na nga, Ten of Swords, tsaka New Life. So, 10, ayan nga, about the end and yung beginning. Tapos yung sa Swords is about the mind and the heart. Ay, the mind. Tungkol sa pagkarunungan. Tapos New Life. Alam mo yung, the cards are calling you to end the cycle. Kumbaga, siguro, sabi nga lang, meron ka sa psychology, kung tama yung naalala ko nung college ako, meron tayong 5 stages of yung grief. Yung denial, bargaining, muta ko na yung pattern na yung denial, bargaining, anger. So, andun ka ngayon kasi sa denial pa eh. And a lot of you, andun pa sa field ng bargaining. Baka naman yung mga baka pwede pa naman, pwede pang maayos or whatnot. Pero, wis na eh. Andun na tayo sa level na kailangan mo na itong you need to start a new life na eh. Na mag-create ka na ng life on your own. Yun yung sinasabi sa'yo ng card of new life. Isa sa new andun ka na ngayon sa new chapter. Andun ka na sa bagong kabanata. And mahirap man tanggapin, pero may mga character na hindi na tayo pwedeng dalhin sa new chapter ng buhay natin, sa new chapter ng life natin. Yung mga character tayo talagang ililibing na sa previous chapter. Iiwanan na natin. Kasi hindi na sila beneficial. Instead na inspiration sila, depression na yung dala nila. So it's actually, the card is yung karamihan sa inyo, andun sa level of letting go. So we are in the art of letting go na. Andun ka sa level na kung saan nasa transition period ka of your old life and your new life. Ang sa gitna ka, humahawa ka pa rin sa past, pero andoon na nakikita mo yung bright future. Kaya siguro may mga struggle ka pa rin sa pag-iisip, no? Nagigets kita. Nagigets kita talaga. Kaya kailangan talaga itong for the travel. Your hopes and your fears. Meron tayo ditong 6 of Swords tsaka Fate. Ay, huwag ka matakot mag-isa. Yun ang masabi ko sa'yo. Kasi may mga iba sa inyo, sa House of Taurus, may certain, ano ba ito, puro inat? May certain fear kayo ng baka maiwan ako mag-isa, baka wala akong mahanap na makakasama. Alam mo yung tipo, ang dami nyong alms, ang dami nyong ang dami nyong agam-agam. Sabi ng card of the fates, we create our destiny. Totoo na may plan ang universe para sa atin, merong design ang universe para sa life natin. But at the end of the day, di ba binabanggit ko lagi sa una tsaka sa dulo ng reading, meron tayong free will. Use it wisely. Kaya ka din, alam mo, nagko-call back dito eh, na you need to change your environment. Kasi doon magkakaroon ka ng clear mind. Doon mo madedetach or doon mo umaabutin. doon mo ma-unload yung emotions mo. Doon ka magkakaroon ng parang clarity of mind. Ano bang trip mo? Trip mo bang sa nature? Trip mo ba ng dagat? Trip mo ba bundok? Trip mo ba sa gubat? Ano ba? Reconnect, yun yung hope dito eh. Is reconnecting. Reconnection. Anong reconnection ang ba kailangan mo? Reconnecting with people from your past ba? Nag-hope ka pa rin ba? Reconnecting with the new opportunities na napalagpas mo? Ganyan ka makatingin. Taurus ka ba? Or reconnecting with the universe or with Mother Nature. Kasi yung fear mo na mag-isa, no man's an island,
one way or the other, magkakaroon lagi tayo ng mga connections. One way or the other, we will be connecting with one another. Ang tanong lang, willing ka ba to have a new chapter in your life? Tingnan natin dito sa ano mo, possible future. Ay, card of judgment and higher power. Gusto mo talaga magbago yung life mo. Gusto mo talaga magkaroon ka ng alternate, kumbaga, i-alter ng universe yung future mo. Kasi may opportunity ka dito eh. Besides doon sa fact na pinapaalis ka for the travel ka para maiba yung environment mo. With the card of the judgment, may mga aayusin ka from the past. And ano to, habol lang. Ano ba? Habol retrograde ba tayo? Or andun yung punto kasi na patapos na yung retrograde and medyo nagkakat yung mga loose ends is inaayos mo. Kasi with the card of the judgment, ang lumalabas dito sa card mo is meron kang mga tao na kailangan mo medyo i-reconnect, kailangan mo medyo mag-reconnect with them. To reconnect with them and also it's ay dalawa yung magiging option mo dito eh. Either ika-cut mo totally yung connection mo sa kanila or ipa-patch up mo. Yung aayusin mo. Pero paalala lang hindi requirement na bumalik kayo sa dating kayo. Kunyari natin sobrang close kayo. Tapos sabihin natin na tinidor ka, kunyari lang. Then andun yung point na maramdaman mo na ay kailangan ko nang medyo ayusin yun kasi nag-hold back sa akin yun. Oh, sige sabihin natin na napatawad mo siya, pinatawad mo yung sarili mo. Pero hindi man requirement na maging close kayo ulit. Kumbaga, ma-heal mo lang yung part mong yun. Magkakaroon ka opportunities. Why? With the card of the higher power kasi it has a higher purpose. Yung higher purpose nito is for you, ma-release ka doon. And how do you paano mo gagawin to? Kailangan mo muna talaga magkaroon ng clarity of mind. Tsaka nang masettle yung emotions mo. Paano mo gagawin? Babalik tayo sa third card mo. Third set ng cards. For the travel. The travel, hindi kailangan maging magastos. Use your imagination. Okay? So, Taurus, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And pakishare na rin po sa mga social media accounts nyo and sa mga group chats nyo. For private readings then and spellworks, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link nasa description ng ating video. And also, gusto po magpadala ng donation via GCash or Maya or you can send it to the number on your screen, right? On your screen. And also, pwede rin sa thanks, yung heart. So, Taurus, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet. Thank you so much and keep safe. You have a great day. Goodbye.